Sa gitna ng masiglang tugtugan ng banda at halimuyak ng lechon na nanunuot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Valderrama, isang malamig na presensya ang bumabalot sa loob ng madilim na opisina ni Lola Faustina. Ipirma mo na ito, Winona, para ito sa dangal ng pamilya at sa kinabukasan ng asawa mo. Ngunit hindi ko naman alam ang tungkol sa mga peking resibong iyon. Bakit ako ang kailangang umako? Please, honey, sandali lang ito. Ako na ang bahala sa lahat pagkatapos, pangako. Hindi ka naman talaga makukulong, kailangan lang natin ng panangga sa media. Huwag kang makasarili, Winona. Isipin mo ang pangalan ng mga Valderrama na dinadala mo. Utang mo sa amin ang lahat ng marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Kahit ang kalayaan ko, utang ko rin ba sa inyo? Isang pirma lang at mananatili kang reyna ng pamamahay na ito. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng mga bisita sa labas. Mag-isip ka ng tama. Ang bawat salita ni Lola Faustina ay tila mga hiram na patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang pagtitimpi ni Winona. Ang kaniyang asawa si Alejandro ay nakatayo lamang sa gilid. Hindi makatingin ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa bawat bulyaw ng kaniyang biyenan. Sa labas, ang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng mga kubyertos ay tila isang malupit na biro para sa isang babaeng hinuhukay ang sariling libingan sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon. Nanginginig ang mga daliri ni Winona habang nakahawak sa mamahaling ballpen. Tumingin siya kay Alejandro, naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin at ang bahagyang pag-aayos nito ng kaniyang kurbata, na tila ba ang kaniyang kalayaan ay isang mantsa lamang sa kaniyang malinis na polo na kailangang punasan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Bianca, ang pinsan ni Alejandro na matagal nang nanunuluyan sa kanila dahil sa di umano ay mahinang pangangatawan. Suot nito ang isang maluwag na bestido, ngunit hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Winona ang paraan ng paghawak nito sa kaniyang tiyan. Isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang saglit, nakita ni Winona ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Bianca bago ito lumapit kay Alejandro at humawak sa braso nito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona. Ang init ng kwarto ay napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmumula sa kaniyang kailaliman. Ang biyayang akala niya ay bunga ng pagsisikap ng pamilya, ang bahay na binili ni Alejandro para sa negosyo ni Bianca, ay malinaw na ngayon sa kaniyang paningin. Yun ang perang kinuha mula sa kaniyang sariling mana, ang huling alaala ng kaniyang namayapang ina na ginamit upang itayo ang pugad ng pagtataksil ng kaniyang asawa. Winona, apo, halika na. Naghihintay ang mga ninong at ninang mo sa labas. Kailangan nilang makita ang katapatan mo sa pamilyang ito. Lumapit si Lola Faustina at hinawakan ang kaniyang kamay. Ang marahas na higpit ng mga daliri ng matanda ay kabaligtaran ng kaniyang malambot na tinig. Napilitan si Winona na tumayo at maglakad patungo sa balkonahe, kung saan ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang bigat ng bawat hakbang niya ay tila hila-hila ang buong bigat ng mansyon. Sa harap ng maraming tao, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier at sa gitna ng palakpakan, kinuha ni Lola Faustina ang kamay ni Winona at idiniit ito sa kaniyang noo. Ang tradisyon ng pagmamano, na dapat ay simbolo ng paggalang at pagmamahal, ay naging isang kadena ng kahihiyan. Napansin ni Winona ang isang butil ng alabok sa makintab na sapatos ni Alejandro habang siya ay nakayuko. Doon niya na-realize ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang mga sakripisyo, at ang kaniyang buong pagkatao ay naging kasing halaga na lamang ng alabok na iyon sa paningin ng mga Valderrama.
Ibinalik siya sa loob ng opisina matapos ang palabas sa labas. Inilatag muli ang dokumento sa kaniyang harap. Ang bawat letra sa papel ay tila mga uod na gumagapang sa kaniyang balat. Ang halaga ng buwis na hindi binayaran, ang mga palsipikadong pirma, lahat ng iyon ay magiging sa kaniya na sa oras na idampi niya ang tinta sa papel. Honey, gawin mo na ito. Pagkatapos nito magbabakasyon tayo. I'll make it up to you, I promise. Ang tinig ni Alejandro ay puno ng panlilinlang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tenga ni Winona ay nakikinig na sa pintig ng sarili niyang puso na unti-unting tumitigas. Tumingin siya sa pluma, pagkatapos ay sa dokumento, at huli ay sa kaniyang asawang walang kibo habang ang kaniyang kaluluwa ay ipinagbibili. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang ballpen. Ang kaniyang pirma ay hindi lamang isang pagsang-ayon sa krimen, kundi isang huling paalam sa babaeng dating naniniwala sa pag-ibig. Habang dumadaloy ang tinta sa puting papel, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kaniyang isipan. Hindi ito ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nang matapos ang huling kurba ng kaniyang pangalan, binitawan niya ang panulat na tila ba ito ay isang mainit na uling. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lola Faustina na ngayon ay nagniningning sa tagumpay. Heto na ang hiningi niyo, bayad na ang utang ko sa pamilyang ito. Laking gulat ni Alejandro nang makitang hindi umiiyak ang kaniyang asawa. Sa halip, ang mga mata ni Winona ay tila dalawang lawan ng yelo na handang lumunod sa sinumang mangahas na lumapit. Tumalikod siya at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, narinig niya ang mahinang bulong ni Bianca kay Alejandro tungkol sa pag-aayos ng kanilang mga gamit para sa kanilang pag-alis patungong ibang bansa. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona sa gitna ng kaniyang paglalakad sa koridor. Hindi nila alam na bago siya pumasok sa silid na iyon, isang tawag na ang ginawa niya sa isang taong matagal nang naghihintay na makita ang pagbagsak ng mga Valderrama. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Winona, ang dilim ay nagsisimula pa lamang maglaho. Ang bawat hakbang niya palayo sa opisina ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na balute. Ang bawat hininga ay puno ng pait, ngunit may kasamang bagong lasa ng determinasyon. Sa kaniyang pagbaba sa hagdanan, nakasalubong niya si Nanay Isabel na may dalang baso ng tubig. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may halong lungkot at pangunawa. Sa isang iglap, tila naramdaman ni Winona ang lahat ng sakit ng mga taong pinagsamantalahan ng pamilyang ito. Huwag kang mag-alala na Isabel, hindi na tayo muling yuyuko. Lumabas si Winona sa malawak na hardin. Hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na humalik sa kaniyang pisngi. Ang ingay ng pista ay tila malayo na sa kaniyang pandinig. Kinuha niya ang kaniyang cellphone sa bulsa at tiningnan ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang litrato ng isang dokumento, ang tunay na bank account ni Alejandro sa ibang bansa na naglalaman ng kaniyang ninakaw na mana. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa kaniyang telepono. Sa loob ng mansyon, ang kaniyang pamilya ay nagdiriwang para sa kanilang huwad na kaligtasan. Hindi nila alam na sa bawat segundong lumilipas, ang mga anino ng kanilang nakaraan ay unti-unti nang lumalapit upang kunin ang lahat ng sa kanila. Habang nakatayo sa gitna ng kadiliman ng hardin, isang anino ang humiwalay sa isang puno sa malayo. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na suit, at may dalang aura ng kapangyarihan at panganib. Ito si Mateo. Ang kaniyang mga mata ay tila nakatitig sa kaluluwa ni Winona, tila nagtatanong kung handa na ba siyang sunugin ang mundong kinalakihan niya. Hindi kumurap si Winona. Ang kaniyang puso na dati ay puno ng takot,
ay ngayon ay tila isang kampana na tumutunog para sa katarungan. Ang bawat patak ng luha na kaniyang pinigil ay naging gasolina para sa apoy na kaniyang sisindihan. Nang muling tumunog ang kaniyang cellphone, isang bagong mensahe ang lumitaw. Handa na ang lahat. Sa isang senyas mo, guguho ang kanilang tore. Tumingin si Winona sa itaas. Sa mga bituin na tila mga saksi sa kaniyang pasakit. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging biktima. Siya ang magiging hatol. Honey, please, wag mo naman akong tingnan ng ganyan. Ginawa lang natin ang kailangan para hindi tayo lumubog. Tayo, Alejandro, o ikaw at ang pamilya mo? Everything I do is for us. Pagkatapos ng gulo na ito, aayusin ko ang lahat. Magbabakasyon tayo sa Europe just like we planned. I'll make it up to you, I promise. Europe? Habang ako ay posibleng humaharap sa kaso? At paano si Bianca? Isasama mo rin ba siya sa Europe para doon na siya manganak gamit ang pera ng nanay ko? Winona, stop it. You're being paranoid. Bianca is family, she's sick, and she needs our help. Bakit ba palagi mo na lang siyang pinag-iinitan? Don't be so selfish. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kanilang silid ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na tila mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Napasandal si Winona sa malamig na pader ng kanilang kwarto sa Mansion Valderrama, ang bahay na bato na dati ay itinuturing niyang palasyo. Ngunit ngayon ay tila isang marangyang kabaong na dahan-dahang umiipit sa kaniyang paghinga. Ang bawat dekorasyong ginto at antigong muebles ay tila mga saksi sa kaniyang unti-unting pagkagunita. Humakbang siya patungo sa harap ng malaking salamin. Tiningnan niya ang kaniyang refleksyon, ang kaniyang buhok na maayos pa rin ang pagkakaayos, ang kaniyang mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit sa likod ng marangyang panlabas, nakita niya ang isang babaeng hungkag. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 tuyong balon. Wala nang luha dahil ang sakit ay naging yelo na sa kaniyang dibdib. Ito ba ang naging kapalit ng pagiging isang mabuting asawa? Ang maging isang martir na handang ialay ang sariling dangal para sa isang lalaking ni hindi siya kayang tingnan sa mata? Ang bawat I love you ni Alejandro ay tila naging isang malupit na sumpa. Isang piring sa kaniyang mga mata na ngayon lamang natanggal. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa kusina. Ang tunog ng kaniyang mga yapak sa sahig na nara ay tila isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Doon, nakita niya si Nanay Isabel, ang matandang tagapagsilbi na naging pangalawang ina na niya sa loob ng maraming taon. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangko, naghihintay na tila alam na darating siya. Hiha, kumain ka muna. Nagluto ako ng mainit na lugaw. Alam kong hindi ka nakakain ng maayos kanina sa pista. Mahinang wika ni Nanay Isabel. Inilapag ng matanda ang isang mangkok sa mesa. Ang usok na nagmumula sa lugaw ay nagdala ng isang pamilyar na amoy ng luya at pagmamahal. Ang tanging bagay na totoo sa bahay na ito. Naupo si Winona at hinawakan ang mainit na mangkok. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kaniyang nalamigang mga kamay. Nay Isabel, bakit ganoon? I gave them everything. I followed every tradition. I respected Lola Faustina. I loved Alejandro more than myself. Bakit parang basura pa rin ang turing nila sa akin? Hinawakan ni Nanay Isabel ang kamay ni Winona. Ang kaniyang mga daliri ay magaspang ngunit puno ng kalinga. Ang mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay ginto, Winona, ay laging ituturing na dumi ang sinumang hindi nila kauri. Ngunit tandaan mo, ang ginto ay natutunaw, pero ang lupa at alabok ay nananatili kahit anong bagyo ang dumaan. Lumingon ang matanda sa paligid bago muling bumulong.
Nakita ko si Mateo sa labas kanina. Mag-ingat ka sa lalaking iyon, Winona. Ang kaniyang mga mata ay puno ng apoy ng nakaraan. Ngunit kung kailangan mo ng paraan para makalaya, baka siya lang ang tanging pinto na bukas para sa'yo. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Winona. Mateo, ang lalaking tila isang anino na laging nakasunod sa pamilya Valderrama. Naalala niya ang litratong nakita niya sa cellphone, ang katibayan ng pagtataksil ni Alejandro. Alam niyang hindi iyon aksidente. May nagpadala niyon sa kanya sa tamang oras, sa tamang sandali, na tila ba bawat galaw niya ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kinaumagahan, ang mansyon ay muling nabuhay sa ingay ng mga utos ni Lola Faustina. Bianca was everywhere, acting like the lady of the house, ordering servants around and making sure everyone knew she was carrying the new hope of the family. Winona watched from the balcony as Bianca sat in the garden, drinking expensive milk and laughing at something Alejandro said. The pain was no longer a sharp sting. It was a cold, calculated clarity. Winona went to her study and opened her personal laptop. She began to trace the transfers of her mother's educational fund. Each click of the mouse revealed a trail of betrayal. Money moved to hidden accounts, properties bought under Bianca's name, all signed with the authority she had blindly given to Alejandro. Sa gitna ng kaniyang pananaliksik, isang sobrang kulay kape ang kaniyang nakita sa ilalim ng kaniyang mga dokumento. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang litrato ng isang lalaking kamukha ni Mateo, nakatayo sa harap ng isang nasunog na bodega na may tatak ng Valderrama Enterprises. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe. Justice is a debt that never expires. Nanginginig ang kaniyang kamay habang ibinabalik ang litrato. Hindi na siya ligtas sa bahay na ito. Ang kaniyang asawa ay isang manloloko, ang kaniyang biyenan ay isang manggagamit, at ang kaniyang nag-iisang kakampi ay maaaring isang lalaking ang tanging hangad ay sunugin ng lahat. Kinuha ni Winona ang kaniyang bag at susi ng sasakyan. Hindi siya magpapaalam. Hindi siya magtatanong. Habang binabagtas niya ang daan palayo sa mansyon, naramdaman niya ang mga mata ni Lola Faustina na nakatingin sa kanya mula sa bintana, tila isang lawin na binabantayan ng kaniyang biktima. Tumigil siya sa harap ng isang lumang gusali. Sa gitna ng lungsod, ang opisina ni Mateo. Ang pintong gawa sa mabigat na kahoy ay tila isang dambana ng katarungan o isang pasukan patungo sa kapahamakan. Huminga siya ng malalim, inayos ang kaniyang sarili, at pumasok. Ang loob ng opisina ay amoy luma at tinta. Nakaupo si Mateo sa likod ng kaniyang malawak na mesa, tila inaasahan na ang kaniyang pagdating. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbibigay ng anino sa kaniyang mukha, na lalong nagpaigting sa kaniyang misteryosong aura. I was wondering how long it would take for you to realize that your house is built on a graveyard, Mrs. Valderrama. Malamig na wika ni Mateo. I'm not here to talk about my house, Mateo. I'm here to talk about the fire you want to start. At gusto kong malaman kung kasama ba ako sa susunugin mo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling seryoso. Tumayo siya at lumapit kay Winona hanggang sa maramdaman nito ang kaniyang presensya na puno ng awtoridad at hindi maipaliwanag na tensyon. Depende iyan sa kung gaano mo gustong makita ang katotohanan. Because once we start this, Winona, there is no going back to being the perfect wife. Biglang tumunog ang telepono ni Winona. Isang tawag mula kay Alejandro, ngunit sa halip na sagutin, tiningnan niya ang screen at pagkatapos ay tumingin muli kay Mateo. Sa isang mabilis na kilos, pinatay niya ang telepono at inilapag ito sa mesa. Turuan mo ako, Mateo. Turuan mo akong maningil.
Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaki na may dalang balita na magpapabago sa lahat ng kanilang plano. Isang balita tungkol sa isang aksidenteng kinasangkutan ni Nanay Isabel sa loob ng mansyon. Huwag mong isipin na ang pagpunta mo rito ay sapat na para burahin ang pagiging martir mo sa loob ng 5 taon, Winona. Hindi ako naririto para sa awa mo, Mateo. Naririto ako para sa isang sandata. Isang sandata? Ni hindi mo nga kayang hawakan ang isang panulat ng hindi nangangatal ang iyong mga daliri. Kung ganoon, turuan mo akong hawakan ito hanggang sa dumanak ang tinta ng kanilang kasinungalingan. Ang paghihiganti ay hindi isang laro ng emosyon, Winona. Ito ay isang madugong negosyo. Handa ka bang mawala ang lahat? Pati ang natitirang bait sa iyong isip? Wala na akong natitirang kahit ano, Mateo. Sinunog na nila ang lahat simula nang gamitin nila ang huling alaala ng nanay ko para pakainin ang kabit ng asawa ko. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Mateo ay tila isang buhay na nilalang, mabigat at puno ng hindi masabing panganib. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay humalo sa bango ng mamahaling pabango ni Winona na tila isang simbolo ng pagbabanggaan ng dalawang magkaibang mundo. Nakatitig si Mateo sa kanya, ang mga mata nito ay tila dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Sinusuri kung ang babaeng nasa harap niya ay seryoso o dala lamang ng bugso ng damdamin. Hindi aksidente ang nangyari kay Nanay Isabel, Winona. Malamig na dugtong ni Mateo habang inilalapag ang isang pirasong papel sa mesa. Tumawag ang tauhan ko. Nahulog daw sa hagdan ang matanda habang dala ang iyong mga gamit. Pero alam nating dalawa, sa Mansion Valderrama, walang nahuhulog ng walang tumutulak. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat hibla ng pagkatao ni Winona. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Si Nanay Isabel, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na kalinga sa bahay na iyon, ay naging biktima ng kaniyang pagtatangkang kumalas. Gusto nilang takutin ako, bulong ni Winona. Ang kaniyang boses ay gumaralgal ngunit hindi naputol. Gusto nilang ipakita na hawak nila ang buhay ng bawat taong mahalaga sa akin. At nagtagumpay sila, hindi ba? Muling mitya ni Mateo. Dahil sa sandaling ito, ang unang pumasok sa isip mo ay bumalik doon, lumuhod, at humingi ng tawad para lang tumigil sila. Yan ang ginagawa ng mga martir, Winona. Yan ang dahilan kung bakit kanila nagagawang tapakan. Tumayo si Winona, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa galit. Hindi ako babalik bilang biktima, Mateo. Babalik ako dahil kailangan nilang maniwala na kontrolado pa rin nila ako. Iyon ang kailangan mo, hindi ba? Isang espiya sa loob ng kanilang tore. Isang bahagyang ngiti na tila isang hiwa ng patalim ang sumilay sa mukha ni Mateo. Ngayon ay nagsasalita ka na ng tama. Pero tandaan mo, sa oras na pumasok ka muli sa pintong iyon, kailangan mong maging kasing husay nilang manlinlang. Kailangan mong lamunin ang iyong pride, kahit pa isubo nila sa iyo ang iyong sariling kahihiyan. Nang bumalik si Winona sa mansyon ng hapong iyon, ang kapaligiran ay tila mas lalong naging mapang-api. Ang mga anino ng mga puno sa hardin ay tila mga kamay na gustong sumakal sa kanya. Sa sala nakaupo si Bianca, ang kaniyang malaking tiyan ay tila isang tropeyo ng kaniyang tagumpay. Sa tabi niya, si Alejandro ay abala sa pag-aayos ng ilang dokumento, tila walang nangyaring gulo kagabi. Oh, Winona, nandyan ka na pala. Masiglang wika ni Bianca, ang kaniyang tinig ay puno ng peking tamis, na tila asukal na may lason. Mabuti at bumalik ka. Alam mo namang masilan ang pagbubuntis ko. Pakikuha naman ako ng isang basong gatas sa kusina. Ang mga katulong kasi parang mga pagungkong kumilos. Tumingin si Winona kay Alejandro.
umaasang makakita ng kahit kaunting pagtutol. Ngunit ang asawa niya ay tumingala lamang ng bahagya at tumango. Gawin mo na, Winona, huwag mo nang dagdagan ng stress sa bahay na ito. Isipin mo ang bata. Dahan-dahang naglakad si Winona patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagyurak sa kaniyang sariling dangal. Habang inihahanda ang gatas, naalala niya ang mga salita ni Mateo. Lalamunin mo ang iyong pride. Pagbalik niya sa sala, iniabot niya ang baso kay Bianca. Ngunit sa halip na kunin ito ng maayos, sinadyang tabigin ng dalaga ang baso, dahilan upang matapon ang maputing likido sa mamahalin at maputing bestido ni Winona. Ang tunog ng basong tumama sa sahig ay hindi narinig bilang basag, kundi bilang isang mapurol na pagbagsak sa makapal na alpombra. Ang gatas ay dahan-dahang kumalat sa kaniyang damit, tila isang mantsa ng kaniyang pagkatao na dahan-dahang nilalamon ng pamilyang ito. Ay, pasensya na, ang dulas kasi ng kamay ko, tawa ni Bianca, habang ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakitang kahihiyan ni Winona. Pakipunasan na lang ha, baka kasi malanggam ang sahig. Nanatiling nakatayo si Winona. Hindi siya kumibo, hindi siya sumigaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang table napkin at nagsimulang punasan ang natapong gatas sa sahig sa paanan ni Bianca. Sa bawat haplos ng tela sa sahig, itinatanim niya sa kaniyang isipan ang bawat tawa ni Bianca at ang bawat pananahimik ni Alejandro. Ito ang kaniyang golden moment. Hindi ang pagpapakitang gilas, kundi ang paraan ng paghawak niya sa baso. Hindi nanginig ang kaniyang mga kamay. Ang kaniyang pagkilos ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Siya ay hindi na isang biktima na naglilinis ng dumi. Siya ay isang mangangaso na nag-aaral ng galaw ng kaniyang biktima. Nang matapos siya, tumayo siya at tumingin ng diretso kay Bianca. Sana ay nasiyahan ka sa gatas mo, Bianca. Dahil pagkatapos nito, baka mahirapan ka ng lumunon. Bago pa makasagot ang dalaga, pumasok si Lola Faustina sa silid. Ang matanda ay may dalang isang itim na sobre. Winona, may nagpadala nito para sa iyo. Isang regalo raw para sa iyong katapatan. Nang buksan ni Winona ang sobre sa loob ng kaniyang kwarto, nahulog ang isang maliit na piraso ng papel. Isa itong resibo ng isang secret deposit box sa isang bangko na hindi kailanman binanggit ni Alejandro. At sa loob ng sobre, may isang litrato. Ang litrato ni Mateo noong bata pa ito, karga ng isang lalaking pamilyar ang mukha sa mga lumang dokumento ng Valderrama Enterprises, bilang ang accountant na nagnakaw at nagpakamatay. Napagtanto ni Winona ang katotohanan. Si Mateo ay hindi lamang isang abogado na nais tumulong. Siya ay ang anak ng lalaking sinira ng pamilya Valderrama. Ang kanilang alyansa ay hindi binuo sa pag-ibig o awa, kundi sa isang iisang hangarin. Ang makita ang mansyong ito na maging abo. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya, sino ang tunay na nagpapatakbo sa larong ito? Si Mateo ba o may mas malaki pang anino sa likod ng lahat? Biglang nakarinig si Winona ng isang kaluskos sa labas ng kaniyang bintana. Isang anino ang mabilis na dumaan at isang maliit na bato ang tumama sa salamin, nag-iiwan ng isang manipis na lamat na tila isang mapait na paalala na wala nang ligtas na sulok sa kaniyang mundo. Sayang, Winona. Isang lalaki sana ang magpapatuloy ng pangalan ng mga Valderrama. Isang tunay na tagapagmana, hindi katulad ng iyong sinapupunan na tila isang tuyot na lupain. Ang isang tunay na tagapagmana, Lola Faustina, ay hindi lamang nagdadala ng pangalan, kundi pati na rin ng dangal. At sa nakikita ko, ang batang iyan ay isisilang sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Huwag mong hamunin ang aking pasensya, Winona. Magpasalamat ka at hinahayaan ka pa naming manatili sa bubong na ito kahit wala kang silbi.
manatili o maging bilanggo? Dahil sa bawat sulok ng bahay na ito, tanging amoy ng pagkabulok ang aking nalalanghap. Ang bawat salita ni Lola Faustina ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa lalamunan ni Winona. Sa labas ng opisina, ang malakas na tawanan at tugtugan para sa gender reveal party ni Bianca ay umaaling-aungaw sa buong mansyon. Ang mga crystal na chandelier ay nagniningning, nagbibigay ng isang huwad na kislap sa isang pamilyang unti-unti nang nagkakalatag ng sariling bitag. Ang gasol na mga decoration ay nagpapakita na ang dinadala ni Bianca ay isang lalaki. Ang kaisa-isang bagay na hindi na ibigay ni Winona kay Alejandro sa loob ng 5 taon. Lumabas si Winona sa opisina at hinarap ang karamihan ng mga bisita. Nakita niya si Alejandro na nakayakap kay Bianca. Ang mukha nito ay puno ng kagalakan na kailanman ay hindi niya nakita para sa kanya. Ang mga tao ay nagbubuni, nagbibigay ng mga regalo, at nag-aalay ng mga panalangin para sa bagong Valderrama. Ngunit para kay Winona, ang bawat kislap ng mga kristal sa paligid ay tila mga lamat na nagbabadyang mabasag sa anumang sandali. Sa gitna ng pagdiriwang, hinila ni Alejandro si Winona sa isang liblib na sulok ng hardin. Ang kaniyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa ngiti patungo sa isang madilim na anyo ng galit. Ibigay mo na sa akin ang Hacienda de Maria, Winona. Kailangan natin ang lupang iyon para maisalba ang kumpanya bago dumating ang mga auditor. Madiin na utos ni Alejandro. Iyon ang huling alaala ng nanay ko, Alejandro. Hindi mo iyon makukuha para lang ipambayad sa mga utang na ikaw naman ang gumawa. Wala kang utang na loob. Ang pamilyang ito ang bumuhay sa iyo. Kung hindi dahil sa amin, pulubi ka na ngayon. Utang na loob. Alejandro, kinuha mo na ang lahat sa akin. Ang tiwala ko, ang dangal ko, pati ang mana ko para lang ibuhos sa babaeng iyan. Ngayon pati ang lupa ng nanay ko. Sa isang iglap, ang kaniyang palad ay mabilis na dumapo sa pisngi ni Winona. Ang tunog ng pagtama ng kaniyang kamay ay hindi narinig bilang malakas na ingay, kundi bilang isang mapurol na dagok na nag-iwan ng matinding init at lasa ng bakal sa kaniyang bibig. Tumagilid ang mukha ni Winona, ang kaniyang buhok ay tumakip sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang pandinig ay nabalot ng isang matinis na ugong, at ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding pagkagimbal. Hindi gumalaw si Winona. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kaniyang tingin kay Alejandro. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang nakapapaspas na lamig. Yan na ba ang kaya mong gawin, Alejandro? Ang manakit ng babae dahil hindi mo makuha ang gusto mo? Huwag mo akong subukan, Winona. Pipirmahan mo ang transfer documents bukas o sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw sa labas ng mansyong ito. Iniwan siya ni Alejandro na mag-isa sa dilim, habang ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay nanginginig sa galit at sakit. Isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga malalaking puno ng mangga. Si Mateo. Nakatayo siya doon, ang kaniyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa, at ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa namamagang pisngi ni Winona. The cracks are showing, Winona, and they are deeper than I thought, mahinang wika ni Mateo. Ang kaniyang boses ay tila isang gamot sa gitna ng sugat, ngunit may kasamang babala. Alam mo ba kung bakit kinuha ni Lola Faustina ang tatay mo bilang accountant noon? Tanong ni Winona. Hindi pinapansin ang sakit sa kaniyang mukha. Hindi sumagot si Mateo, ngunit ang pagtigas ng kaniyang panga ay sapat na sagot. Inilabas ni Winona ang isang lumang dokumento na kaniyang nakuha mula sa silid ni Alejandro kanina, habang ang lahat ay abala sa party. Ito ay isang payroll record mula sa nakaraang 20 taon. Hindi nagnakaw ang tatay mo, Mateo. Ginawa siyang fall guy para itago ang malaking nakaw ng lolo ni Alejandro, at ang pumirma sa dokumentong nagpakulong sa kanya
ay ang sariling kamay ni Lola Faustina. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang alyansa nila ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa hasyenda. Ito ay tungkol sa isang 2 dekadang utang ng dugo at katarungan. Kailangan ko ang access sa computer ni Alejandro ngayong gabi, sabi ni Mateo. Ang kaniyang boses ay puno ng isang bagong antas ng determinasyon. Nang hating gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, pagkatapos ng marangyang party, dahan-dahang pumasok si Winona sa library. Ang bawat kaluskos ng kaniyang damit at ang bawat paghinga niya ay tila isang malakas na tunog sa kaniyang pandinig. Sa tulong ng password na kaniyang nakuha mula sa panonood sa mga daliri ni Alejandro, binuksan niya ang computer. Mabilis niyang isinalak ang isang flash drive. Ang bawat file na lumilipat ay tila isang piraso ng bomba na kaniyang itatanim sa pundasyon ng pamilya Valderrama. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang biktima na nagsisimula ng lumaban. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na pinatay ni Winona ang monitor at tumayo sa dilim. Ang anino ni Bianca ay pumasok sa silid. May dalang baso ng tubig. Ang dalaga ay tumingin sa paligid. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng anuman sa gitna ng kadiliman. Winona, anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong ni Bianca. Ang kaniyang tinig ay puno ng hinala. Hindi ako makatulog. Malamig na sagot ni Winona habang dahan-dahang itinatago ang flash drive sa loob ng kaniyang palad. Iniisip ko lang kung anong klaseng buhay ang ibibigay mo sa anak mo sa gitna ng mga ninakaw na yaman. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Winona. Dahil sa isang kumpas ko lang kay Alejandro, baka bukas ay sa kalsada ka na matulog. Nang makaalis si Bianca, lumabas si Winona sa veranda. Ang ulan ay dahan-dahang nagsimulang pumatak. Tumayo siya sa ilalim ng buhos nito, hinahayaang mabasa ang kaniyang buong katawan. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahaplos sa kaniyang namamagang pisngi. Tila ganoon din ang paghuhugas sa kaniyang huling pag-aalinlangan. Sa kaniyang isip, nakita niya ang sarili na hindi na isang martir, kundi isang babaeng handang sumabog, kasama ang lahat ng kaniyang kinamumuhian. Habang nakatayo doon, narinig niya ang kaniyang cellphone na tumunog sa kaniyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng isang mabigat na paghinga at ang isang pamilyar na himig ng isang kanta na paborito ng kaniyang ina. Kasabay nito, mula sa loob ng library, narinig ang malakas na boses ni Alejandro. Ano? Sinong nagsabing may nag-access sa accounts ko? Imposible. Ang kaniyang cellphone ay muling nag-vibrate. Isang text mula kay Mateo. Tumakbo ka na, alam na nila. Magfo, nasaan ang flash drive, Winona? Huwag mo akong subukan, alam kong pumasok ka sa library. Bakit ka ba sumisigaw, Alejandro? Kararating ko lang galing sa hardin dahil hindi ako makatulog sa init ng ulo mo. You think you're smart? You're just a parasite in this family. Isang maling galaw mo lang itatapon kita sa kalsada na parang basurang walang pinagkakakitaan. Parasite. Sino sa atin ang kumukuha ng pera sa account ng asawa para ipanggastos sa babae niya? Sino sa atin ang kailangang magnakaw sa sariling kumpanya para lang mapanatili ang pekeng yaman na ito? Manahimik ka, you have no proof. Wala kang kahit ano laban sa akin. Baka nga wala, Alejandro, pero tandaan mo, kahit ang pinakamaliit na langgam, kaya ring magpabagsak ng isang higante kung sapat na ang lason sa kaniyang katawan. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa pandinig ni Winona. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naramdaman ng hapdi. Sa halip,
Bawat insulto ay tila naging bakal na nagpapatibay sa kaniyang kalooban. Ang kaniyang mga kamay na nakatago sa likod ay mahigpit na nakakuyom, nararamdaman ang matigas na gilid ng flash drive na tila isang lihim na anting-anting sa gitna ng panganib. Ang top kalk mga anino sa loob ng kanilang kwarto ay tila mga saksi sa unti-unting pagguho ng kanilang pagsasama. Ang hangin ay mabigat, amoy ng mamahaling alak at galit na nanunuot sa bawat hibla ng kortina. Tiningnan ni Winona ang kaniyang asawa. Ang lalaking dati ay kaniyang kanlungan, ngunit ngayon ay naging kaisa-isang dahilan ng kaniyang pagdurusa. Ang mukha ni Alejandro ay mapula sa galit. Ang kaniyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol. Kinabukasan, ang mansyon ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit sa ilalim nito, si Winona ay nagsisimula na sa kaniyang unang hakbang. Ginamit niya ang kaniyang maskara bilang isang martir na asawa. Lumapit siya kay Alejandro habang ito ay nag-aalmusal. May dalang isang set ng mga dokumento na kunwari ay tungkol sa mga bayarin sa kumpanya na kailangan ng agarang pirma. Ito na ang mga kailangan para sa tax clearance na hinihingi mo kahapon, Alejandro. Pinirmahan ko na ang parte ko bilang asawa mo. Mahinang wika ni Winona, ang kaniyang boses ay tila isang malumanay na agos ng tubig na nagtatago ng malalim na alon. Dahil sa kaba at pagmamadaling maisalba ang kumpanya bago ang pagdating ng mga auditor, hindi na binasa ni Alejandro ang bawat pahina. Ang kaniyang tiwala sa kahinaan ni Winona ang naging kaniyang pinakamalaking pagkakamali. Sa gitna ng mga papeles ay nakasingit ang isang authorization to freeze and transfer para sa kanilang joint accounts. Isang dokumentong magbibigay kay Winona ng kapangyarihang putulin ang daloy ng yaman ng mga Valderrama sa isang iglap. Habang naglalakad sa hardin pagkatapos ng almusal, nakasalubong ni Winona si Bianca. Ang dalaga ay nakasuot ng isang manipis na bestido. Tila ipinagmamalaki ang kaniyang lumalaking tiyan sa ilalim ng sikat ng araw. Masyado ka namang masipag ngayong araw, Winona. Pangungutya ni Bianca habang dahan-dahang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapagod dahil marami ka pang gagawin kapag isinilang na ang tunay na tagapagmana ng bahay na ito. Tumigil si Winona at tumingin ng diretso sa mga mata ni Bianca. Speaking of heirs, Bianca, sino ba talaga ang ama ng batang iyan? Nakita ko kasi ang isang lalaking umaaligid sa likod ng hardin kagabi. Tila pamilyar ang inyong pag-uusap. Ang kulay sa mukha ni Bianca ay biglang naglaho, tila isang pinturang nabura ng ulan. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa kaniyang bestido at ang kaniyang mata ay mabilis na lumilingon sa paligid. Ang katahimikan ay naging isang mabigat na pasanin sa pagitan nila, tanging ang huni lamang ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Wala kang alam sa sinasabi mo, pautal na sagot ni Bianca bago ito mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang kaniyang mga hakbang ay puno ng pag-alinlangan. Sa kaniyang silid, naupo si Winona sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang lumang baro ng kaniyang namayapang ina. Dahan-dahan niya itong tiniklop, ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa burda ng tela. Ang bawat hibla ng sinulid ay nagpapaalala sa kanya ng kaniyang pinagmulan. Isang pamilyang marangal na hindi kailanman nagnakaw ng kaligayahan ng iba. Ito ang kaniyang golden moment. Hindi siya humahagulgol, ngunit ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kaniyang pisngi at pumatak sa tela. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapaalam sa kaniyang lumang sarili. Ang bawat tupi ng baro ay tila paghahanda para sa kaniyang paglisan. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, naramdaman niya ang amoy ng luma at tuyong bulaklak, ang amoy ng kaniyang nakaraan na handa na niyang iwan.
Nang hapong iyon, nagkita sila ni Mateo sa isang maliit na kapilya sa labas ng lungsod. Ang loob ng kapilya ay tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unting nauubos. Nagawa ko na, Mateo. Ang pirma ni Alejandro ay nasa mga dokumento na, bulong ni Winona habang iniabot ang sobre. Tiningnan ni Mateo ang mga dokumento. Ang kaniyang mukha ay nanatiling seryoso, ngunit may isang kislap ng paghanga sa kaniyang mga mata. The audit starts tomorrow. Sa oras na mag-freeze ang accounts, wala nang paraan si Alejandro para suhulan ang mga opisyal. Magigising silang lahat sa isang bangungot na wala silang takas. Pero paano si Nana Isabel? Tanong ni Winona, ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa ligtas na siyang lugar, Winona. Inilipat ko na siya sa isang pribadong ospital sa ilalim ng ibang pangalan. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nila magagamit sa pamamagitan niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone ni Mateo ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe ang dumating na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Anong nangyayari? Tanong ni Winona, nakakaramdam ng isang panibagong panganib. Hindi lang tayo ang nagmamanman kay Alejandro, sabi ni Mateo. Ang kaniyang boses ay naging matalas. May isang whistleblower na naglabas ng impormasyon tungkol sa Hacienda de Maria, at ang impormasyong iyon ay hindi nanggaling sa atin. Pagbalik ni Winona sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding gulo. Ang mga gamit sa sala ay nagkalat, ang mga antigong paso ay basag, at ang sigaw ni Alejandro ay umaabot hanggang sa labas ng hardin. Winona, nasaan ang mga passbook? Bakit hindi ko ma-access ang corporate funds? Biglang lumitaw si Lola Faustina mula sa itaas ng hagdanan. Ang kaniyang mukha ay maputla, at ang kaniyang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kaniyang dibdib. Ang matanda ay nakatingin ng matalim kay Winona. Tila ngayon lamang nito nakita ang tunay na kaaway sa kaniyang harapan. Anong ginawa mo, Winona? Anong ginawa mo sa pamilyang ito? Sigaw ni Lola Faustina bago ito dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Lumingon si Alejandro kay Winona, ang kaniyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot na galit. Humakbang siya palapit at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Winona. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang balat. Ikakulong kita, Winona. Isinusumpa ko, hindi ka makakalabas ng buhay sa gulo na sinimulan mo. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang narinig mula sa malayo, papalapit sa gate ng mansyon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang malamig na ngiti ni Winona habang nakatitig sa nanginginig na asawa. Huli na, Alejandro, ang apoy na sinindihan mo ay dumating na para lamunin ang sarili mong bahay. Hindi ka aalis dito, Winona, hanggat hindi mo binabawi ang lahat ng sinabi mo sa mga pulis. Mabubulok ka sa kwartong ito. Bawiin? Ang katotohanan ba ang pinapabawi mo sa akin, Alejandro? O ang takot mo na tuluyan ng gumuho ang huwad mong kaharian? Huwag mo akong hamunin. Isang salita ko lang, sisiguraduhin kong wala ni isang abogado ang titingin sa kaso mo. You're nothing without the Valderrama name. Ang pangalang iyan ay naging kadena sa leeg ko sa loob ng 5 taon. Kung kailangang maging abo ang lahat para lang makahinga ako ng malaya, ako mismo ang magsisindi ng mitsa. Ang marahas na paghampas ng pinto ay yumanig sa buong silid, kasabay ng tunog ng susi na pinihit mula sa labas. Naiwang mag-isa si Winona sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid-tulugan. Ramdam niya ang bawat tibok ng kaniyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang balikat ay kumikirot pa rin mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Alejandro kanina, at ang kaniyang pisngi ay tila nag-aalab sa hapdi ng kahihiyan at galit. Lumapit siya sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis
na nakatigil sa labas ng kanilang malawak na gate. Ang mga anino ng mga opisyal na nakikipag-usap sa kanilang mga security guard ay tila mga anino ng katarungan na pilit pumasok sa isang bahay na puno ng kasalanan. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang katotohanan ay tila isang ligaw na hayop na pilit nilang ikinukulong. Isang mahinang katok ang narinig ni Winona mula sa kabilang panig ng pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Alejandro, kundi isang marahan at tila nagmamakaawang tunog. "Winona, apo, kausapin mo ako." Ang tinig ni Lola Faustina ay mahina, tila pagod na pagod. "Buksan mo ang pinto, may susi ako rito, mag-usap tayo bilang magpamilya." Nang bumukas ang pinto, pumasok ang matanda na may dalang isang baso ng mainit na tsa. Ang kaniyang mukha ay tila isang luma at lukot na papel, puno ng mga guhit ng pag-aalala. Naupo siya sa tabi ni Winona at hinawakan ng kaniyang kamay. Isang haplos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng pagtanggap, ngunit ngayon ay tila lamig ng isang bangkay. "Isipin mo ang dangal ng pamilya, Hija. Utang mo sa amin ang lahat. Kung masisira ang pangalan ng mga Valderrama, saan ka pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng sumira sa sarili niyang tahanan? Huwag kang magpadala sa galit. Ang mga lalaki nagkakamali talaga sila. Pero ang asawa dapat ay marunong magpatawad para sa ikabubuti ng lahat." "Patawad, Lola? Ang hinihingi niyo ba ay patawad? O ang pananahimik ko para itago ang inyong mga nakaw?" Malamig na sagot ni Winona. "Ang dangal na sinasabi niyo ay binuo sa luha at dugo ng mga taong ninakawan niyo ng pagkakataon. Kabilang na ang nanay ko, kabilang na ang pamilya ni Mateo." Napatigil ang matanda, ang kaniyang mga mata ay saglit na nagpakita ng isang matalas na kislap ng takot, bago muling bumalik sa pagiging maamo. "Si Mateo, huwag kang magtiwala sa kanya, Winona. Gagamitin ka lang niya para sa sarili niyang paghihiganti. Wala siyang pakialam sa iyo." Bago pa makasagot si Winona, bumukas muli ang pinto at pumasok si Bianca. Ang dalaga ay may dalang isang tray ng pagkain, ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Winona ay ang kumikinang na bagay sa leeg nito. Ang vintage gold necklace na may pendant na hugis rosas, ang kaisa-isang hiyas na iniwan ng nanay ni Winona bago ito pumanaw. Ang bawat hibla ng pagtitimpi ni Winona ay tila naputol. Ang kaniyang paningin ay nagdilim sa gitna ng matinding udyok ng damdamin. Ang hiyas na iyon ay hindi lamang ginto. Iyon ang kaluluwa ng kaniyang alaala, ang huling bakas ng kaniyang tunay na tahanan. At ngayon, suot-suot ito ng babaeng sumira sa kaniyang kasal, sa loob mismo ng kaniyang kwarto. "Napakaganda nito, hindi ba, Winona?" Pangungutya ni Bianca habang dahan-dahang hinahaplos ang pendant. "Ibinigay ito sa akin ni Alejandro kanina. Sabi niya, mas bagay daw ito sa isang babaeng marunong mag-alaga ng kaniyang pamilya, hindi tulad ng isang asawang palaging nagdadala ng kamalasan." Tumayo si Winona, ang kaniyang buong katawan ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang pinto ng kwarto ay muling bumukas ng malakas. Pumasok si Mateo, kasama ang 2 pulis at isang dokumento sa kaniyang kamay. Ang kaniyang presensya ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa mainit na silid. "Mrs. Valderrama, narito ako bilang iyong legal counsel," wika ni Mateo, ang kaniyang boses ay baritono at puno ng awtoridad. "May warrant kami para inspeksyonin ang mga records sa loob ng silid na ito." Lumingon si Alejandro na kapapasok lang din, ang kaniyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. "Mateo, anong ginagawa mo rito? Sabi mo ay tutulungan mo kaming linisin ang gulo na ito." Hindi sumagot si Mateo kay Alejandro. Sa halip, lumapit siya kay Winona. Nang makita niya ang pulang marka sa balikat nito at ang bahagyang pamamaga ng kaniyang pisngi,
Nakita ni Winona ang isang mabilis na pagdaan ng emosyon sa mga mata ng abogado. Isang halo ng matinding galit at isang hindi inaasahang hapdi ng pagsisisi. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kaniyang kamay. Tila gustong haplusin ang sugat ni Winona, ngunit tumigil siya sa hangin at muling ibinaba ito. "Are you okay?" Mahinang tanong ni Mateo, ang kaniyang tinig ay may bahid ng lambot na hindi narinig ng sinuman sa silid na iyon. Tumango lang si Winona, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa mga folder na hawak ng assistant ni Mateo. Doon nakita niya ang kaniyang sariling pangalan sa itaas ng isang dokumentong may pamagat na primary suspect and mastermind. Ang kaniyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na banging walang katapusan. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng paliwanag. Ang lalaking kaniyang pinagkatiwalaan, ang lalaking kaniyang itinuring na huling pag-asa, ay inihahanda na pala ang bitag upang isama siya sa pagbagsak ng mga Valderrama. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinukuha ng mga pulis ang mga records, lumapit si Mateo kay Winona. Ang kaniyang mukha ay nanatiling parang pader na bato, walang ipinapakitang emosyon habang ang lahat ay nakatingin sa kanila. "Kailangan mong sumama sa amin sa presinto, Winona, para sa iyong seguridad," seryosong wika ni Mateo. Ngunit bago sila lumabas, dumaan sila sa tabi ni Bianca. Mabilis na hinawakan ni Winona ang kwintas sa leeg ng dalaga, isang mabilis na galaw na puno ng determinasyon. "Hiram lang ang suot mo, Bianca, at ang mga hiram, palaging binabawi." Habang naglalakad sila sa madilim na koridor patungo sa sasakyan, bumulong si Mateo sa kaniyang tabi. Ang kaniyang hininga ay mainit sa kaniyang pandinig, ngunit ang kaniyang mga salita ay tila yelong dumampi sa kaniyang kaluluwa. "Huwag kang magkakamali, Winona. Hindi ako naparito para iligtas ka. Naparito ako para siguraduhin na sa pagbagsak ng pamilyang ito, wala ni isang bato ang may iwang nakatayo, kahit ikaw pa ang maging huling sakripisyo." Naiwan si Winona na nakatitig sa likod ni Mateo habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila mga luha ng langit para sa isang babaeng wala ng matakbuhan. Ang mansyon sa kaniyang likuran ay unti-unting lumiliit, ngunit ang dilim na kaniyang papasukan ay tila mas lalong lumalalim. "Patawarin mo ako, Winona, pero hindi ko na kayang itago ang katotohanan ito. Kailangan kong protektahan ang dangal ng pamilya Valderrama, kahit pa ang sarili kong asawa ang masaktan." "Anong sinasabi mo, Alejandro? Ako? Ako ang ituturo mo sa harap ng lahat ng kamerang ito?" "I'm so sorry, everyone. My wife. She became greedy. Ginamit niya ang tiwala ko at ang kumpanya para sa sarili niyang mga illegal na transaksyon. Wala akong kinalaman sa tax fraud na ito." "Sinungaling! Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Pinilit niyo akong pumirma habang dinuduro niyo ang pagkatao ko." "Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo, Winona. Harapin mo ang bunga ng iyong kasakiman." Ang bawat salita ni Alejandro sa harap ng nagkakagulong mga reporter ay tila mga palasong may lason na dumiritso sa puso ni Winona. Ang nakasisilaw na kislap ng mga ilaw ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kaniyang paningin. Sa gitna ng ingay ng mga tanong at ang mabilis na pagtipa ng mga daliri sa mga cellphone, naramdaman ni Winona ang biglang paglamig ng kaniyang buong katawan. Ang mundo na kaniyang binuo sa loob ng 5 taon ay literal na gumuho sa isang kisap mata. At ang kaniyang asawa ang siyang nagtulak sa huling bato. Ang paligid ay amoy ng usok ng mga sasakyan at ang maasim na amoy ng pawis ng mga taong nagtutulakan. Sa malayo, nakita niya si Lola Faustina na nakatayo sa tabi ng kanilang mamahaling sasakyan. May hawak na panyo sa kaniyang bibig, tila nagdadalamhati, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa isang malupit na tagumpay.
Iyon ang kanilang plano. Ang gawin siyang kambing na sakripisyo upang manatiling malinis ang pangalang Valderrama. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumabas si Mateo mula sa kumpol ng mga tao. Hawak niya ang isang makapal na asul na folder. Ang kaniyang mukha ay tila isang eskultura ng yelo. Walang kahit anong emosyon habang iniaabot niya ang mga dokumento sa namumunong opisyal ng pulisya. Ang bawat pahina na binubuklat ng pulis ay tila tunog ng isang hatol na walang apela. Lahat ng ebidensya, mula sa mga pirma hanggang sa mga bank transfers, ay tumuturo kay Mrs. Winona Valderrama. Malamig na pahayag ni Mateo. Ang kaniyang boses ay nangingibabaw sa ingay, tila isang kampana ng kamatayan para sa kalayaan ni Winona. Tiningnan ni Winona si Mateo, umaasang makakita ng kahit katiting na senyales ng kanilang lihim na kasunduan. Ngunit ang nakita niya ay ang isang lalaking ganap ng nilamon ng kaniyang sariling dilim. Sa sandaling iyon, ang sakit ay hindi na nagmula sa pagtataksil ni Alejandro, kundi sa katotohanang ang kaisa-isang taong inakala niyang kakampi ay siya ring humuhukay ng kaniyang libingan. Biglang isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Lola Faustina ay dahan-dahang napahawak sa kaniyang ulo, ang kaniyang katawan ay nanginginig at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik bago siya tuluyang bumagsak sa semento. Ang ingay ng mga tao ay napalitan ng panic. Ang mga bodyguard ay nagmamadaling lumapit sa matanda, habang si Alejandro ay sumisigaw ng tulong, ngunit ang kaniyang mga mata ay pabalik-balik pa rin ang tingin sa mga camera, tila mas inaalala ang kaniyang imahe kaysa sa buhay ng kaniyang lola. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatuon sa bumagsak na matanda, isang maliit na bagay sa paanan ni Winona ang nakakuha ng kaniyang atensyon. Isang bulaklak ng jasmine, puti at mabango, ngunit ngayon ay madumi na at pisa mula sa pagkakatapak ng mga tao. Iyon ang paboritong bulaklak ni Winona, ang simbolo ng kaniyang dangal na pilit niyang pinangalagaan. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi pinapansin ang mga kamay na humahawak sa kaniyang braso at pinulot ang durog na bulaklak. Ito ang kaniyang golden moment. Habang hawak niya ang nadungisang jasmine, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kaniyang sarili. Ang bawat insulto, ang bawat sampal, at ang bawat pagtataksil ay tila naging isang malakas na pundasyon ng kaniyang bagong pagkatao. Hindi na siya ang Winona na humihingi ng awa. Siya ang Winona na natutong yumakap sa sarili niyang alabok. Mrs. Valderrama, sumama na kayo ng matiwasay. Wika ng pulis habang inilalabas ang malamig na bakal. Narinig ni Winona ang malutong na tunog ng pag-lock ng posas sa kaniyang mga pulso. Ang lamig ng metal ay tila gumagapang sa kaniyang balat. Isang matinding paalala ng kaniyang bagong realidad. Tumingin siya sa itaas, sa madilim na ulap na tila nagbabadyang magbuhos ng malakas na ulan. Sa hindi kalayuan, nananatiling nakatayo si Mateo. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Winona habang isinasakay ito sa loob ng patrol car. Walang ngiti, walang pagsisisi. Tila isang estranghero na pinapanood ang isang trahedyang siya mismo ang sumulat. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gumuguhong mansyon at sa nagkakagulong media, nakita ni Winona ang anino ni Bianca sa bintana ng ikalawang palapag. Nakahawak ito sa kaniyang tiyan, tila isang reyna na nanonood sa pagpapaalis sa kaniyang kaaway. Ngunit hindi alam ni Bianca na sa loob ng bulsa ni Winona ay may isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya bago pa siya tuluyang ilabas ng bahay. Isang lihim na dokumentong hindi alam ni Mateo o ni Alejandro na hawak niya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona sa gitna ng dilim ng sasakyan. Ang toring bato ay gumuho na, ngunit sa ilalim ng mga guho, may isang katotohanang mas matindi pa sa tax fraud ang nakatago.
Isang katotohanang magpapabago sa kapalaran nilang lahat sa oras na mabuksan ang pintuan ng korte. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak ng malakas, tila sinusubukang hugasan ng dugo at kasalanan ng gabing iyon. Ngunit para kay Winona, ang bawat patak ay tila isang palakpakan para sa pagsisimula ng kaniyang tunay na laban. Akala mo ba, bayani ang tingin ko sa iyo noong inilabas mo ang mga dokumentong iyon, Mateo? Akala ko hustisya ang hanap natin, pero mas masahol ka pa pala sa kanila. Hustisya? Ang hustisya ay para sa mga taong may malinis na kamay, Winona. Sa mundong ito, ang tanging mahalaga ay kung sino ang huling nakatayo sa ibabaw ng mga guho. At handa kang itulak ang isang inosenteng tao para lang masiguradong ikaw ang nasa itaas. Ganyan ba ang itinuro sa iyo ng tatay mo bago siya kinuha ng mga Valderrama? Huwag mong babanggitin ang tatay ko. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan niya sa loob ng maruming seldang ito. Bakit? Dahil ba natatakot kang makita niya kung anong klaseng halimaw ang naging anak niya? Mateo, tumingin ka sa akin. Ako ang biktima rito, pero ikaw ang nag-abot ng posas. Ang malamig na liwanag ng bumbilya sa loob ng interrogation room ay tila isang mapanuring mata na nakatitig sa gitna ng kanilang pagtatalo. Ang amoy ng pintura, lumang sigarilyo at ang nanunuot na lamig ng semento ay bumabalot sa bawat hininga ni Winona. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang bakal. Ang kaniyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Bakas pa rin ang mga pulang marka mula sa mahigpit na pagkakalak ng posas kanina. Sa harap niya, nakatayo si Mateo. Ang kaniyang anino ay mahaba at tila isang higanteng nagbabantay sa kaniyang bawat galaw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lamat na dahan-dahang lumalaki. Ang bawat paghinga ni Winona ay may kasamang pait. Ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Ang kaniyang buhok ay magulo na, at ang kaniyang mamahaling damit ay may mantsa na ng dumi. Ngunit sa gitna ng kaniyang kalagayan, ang kaniyang dangal ay tila mas lalong nagniningning. Ito ang kailangan mong basahin. Mahinang wika ni Winona habang inilalabas ang maliit na piraso ng papel na kaniyang itinago sa loob ng kaniyang palad kanina. Ito ay sulat mula sa nanay ko. Bago siya mamatay, ibinigay niya ito sa akin, pero ngayon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang papel. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang nangatal nang makita ang sulat kamay. Sa loob ng sulat, binanggit ng ina ni Winona ang isang lihim na tulong na ibinigay nito sa pamilya ng accountant, ang tatay ni Mateo. Noong panahon na ito ay sinusubukan ng sirain ng mga Valderrama. Ang kaniyang ina ang nagbayad ng pag-aaral ni Mateo sa kolehiyo ng palihim gamit ang perang itinago nito mula sa kaniyang sariling mana. Ang kulay sa mukha ni Mateo ay biglang naglaho. Ang kaniyang matikas na tindig ay tila unti-unting bumigay at ang kaniyang mga mata ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na gulo ng emosyon, gulat, pagsisisi at isang matinding hapdi ng katotohanan. Ang babaeng kaniyang pilit na ibinabaon sa dumi ay ang anak ng tanging taong tumulong sa kaniya noong wala siyang matakbuhan. Hindi ko alam, bulong ni Mateo, ang kaniyang boses ay tila isang basag na kristal. Dahil masyadong kang abala sa pagtatanim ng galit, Mateo, nakalimutan mong tingnan kung sino ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sagot ni Winona, ang kaniyang tinig ay puno ng isang malalim na pagod. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig ang tunog ng bakal na pintong bumubukas. Pumasok ang isang pulis, kasama ang isang matandang babae na nakabalot ng isang manipis na kumot. Si Nanay Isabel, ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob ng ilang araw. Ang kaniyang mukha ay puno ng galos,
ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning nang makita si Winona. Na Isabel Neo! Sigaw ni Winona, pilit na tumatayo ngunit pinigilan ng pulis. Hiha, huwag kang mag-alala, maayos na ako, may dala akong balita. Hingal na wika ni Nanay Isabel. Nakita ko si Bianca sa ospital kanina. May kausap siyang isang lalaki, ang tunay na accountant ng kumpanya. May itinatago silang mga dokumento tungkol sa totoong mastermind ng tax fraud. Hindi lang si Alejandro, Winona. May mas malaki pang tao sa likod nito. Bago pa makapagtanong si Winona, mabilis na inilabas ni Nanay Isabel ang isang maliit na tinapay mula sa kaniyang bulsa at iniabot ito kay Winona. Kumain ka muna, Hija. Kailangan mo ng lakas. Ito ang kaniyang golden moment. Sa loob ng maruming selda sa gitna ng kawalan ng katiyakan, kinuha ni Winona ang tinapay. Ngunit hindi niya ito kinain ng mag-isa. Lumapit siya sa isang babaeng bilanggo sa kabilang panig ng rehas. Isang babaeng umiiyak at tila nawalan na rin ng pag-asa. Hinati ni Winona ang tinapay at iniabot ang kalahati dito. Ang simpleng pagbabahagi ng pagkain sa gitna ng kaniyang sariling pagdurusa ay nagpakita ng kaniyang tunay na pagkatao. Isang pusong hindi kayang patigasin ng anumang bakal o semento. Tumingin si Mateo sa kanya mula sa labas ng rehas. Sa unang pagkakataon, ang kaniyang mga mata ay hindi na puno ng poot. Nakita niya ang isang babaeng higit pa sa kaniyang inakala. Ang kaniyang puso na dati ay parang bato ay dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak ng pakikiramay. I'll get you out of here, Winona. Seryosong pangako ni Mateo. Ang kaniyang boses ay puno ng isang bagong antas ng determinasyon. Hindi para sa iyo, kundi para sa utang na loob ko sa nanay mo. Pero kailangan nating mahanap ang mga dokumentong sinasabi ni Nanay Isabel. Huli na yata, Mateo. Mahinang wika ni Winona habang nakatitig sa maliit na bintana sa itaas. Narinig ko ang usapan ng mga pulis kanina. Ililipat na ako sa provincial jail bukas. At si Alejandro, aalis na siya ng bansa kasama si Bianca ngayong gabi. Ngunit ang mas matinding panganib ay hindi ang pag-alis ni Alejandro. Habang binabasa ni Winona ang huling parte ng sulat ng kaniyang ina, napansin niya ang isang pangalan na nabanggit sa huling talata. Ang pangalan ng taong nag-utos na sunugin ang bodega ng tatay ni Mateo 20 taon na ang nakalilipas. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa papel. Ang pangalang iyon ay hindi kay Lola Faustina at hindi rin kay Alejandro. Ito ay ang pangalan ng isang taong kasalukuyang nasa loob ng istasyong iyon, nakikinig sa kanilang bawat salita mula sa kabilang panig ng pader. Isang malakas na tunog ng sirena ang muling narinig sa labas, kasabay ng biglang pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng istasyon. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Winona ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa kaniyang selda. Isang malamig na metal ang dumampi sa kaniyang leeg, at isang pamilyar na boses ang bumulong sa kaniyang tenga. Masyado ka ng maraming alam, Winona. Oras na para manahimik ka, tulad ng nanay mo. Isang maling galaw at susunod ka sa libingan ng nanay mo, Winona. Huwag kang magpakamartir. Dahil sa mundong ito, walang puwang ang mga katulad mong masyadong maawain. Sino ka? Bakit mo idinamay ang nanay ko sa dumi ng pamilya Valderrama? Bitiwan mo siya kung ayaw mong ito na ang huling gabing makakahinga ka ng malaya. Mateo, huwag kang makialam dito. Tapusin na natin ang sinimulan mo. Hindi ba ito ang gusto mo? Ang mawala silang lahat? Ang gusto ko ay katarungan, hindi ang pumatay ng inosenteng tao para lang sa sarili kong galit. Bitiwan mo ang kutsilyo bago pa magdilim ng tuluyan ang paningin ko. Ang katahimikan sa loob ng selda ay tila isang buhay na nilalang na nagpupumiglas sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mabilis na paghinga at ang kaluskos ng mga sapatos sa semento ay tila isang nakatatakot na kanta sa pandinig ni Winona. Nararamdaman niya ang malamig na talim na dahan-dahang humihiwa
sa kaniyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang taong nasa likod niya ay ang mismong accountant na inakala niyang kakampi ni Bianca. Sa isang iglap, narinig ang malakas na kalabog ng katawan na tumama sa pader at ang mabilis na pagtakbo ng mga yabag palayo sa koridor. Muling bumukas ang mga ilaw at ang nanunuot na liwanag ng bumbilya ay nagpakita kay Mateo na humahangos. Ang kaniyang kamao ay nakakuyom at ang kaniyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Hindi na siya ang abogado na tila yelo ang puso. Siya ay isang lalaking nagising mula sa isang mahabang bangungot. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Winona nang makita niya ang manipis na sugat sa leeg ng dalaga at ang nanginginig nitong mga kamay. Tila isang malaking pader ang gumuho sa loob ng kaniyang pagkatao. Ang sulat ng ina ni Winona na kaniyang binasa kanina ay tila isang mainit na uling na dumadarang sa kaniyang budhi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kaniyang boses ay tila isang basag na kampana. Bakit hinayaan mong ituring kitang kaaway habang ang pamilya mo ang nagligtas sa akin noong wala akong matakbuhan? Dahil ang utang na loob ay hindi dapat ipinapamukha, Mateo. Ipinadama iyon ng nanay ko sa pamilya mo dahil iyon ang tama, hindi para gawin itong sandata balang araw. Sagot ni Winona, habang pilit na pinatitigas ang kaniyang boses sa gitna ng kaniyang pangangatog. Ito ang kaniyang golden moment. Sa gitna ng takot at gulo, nakita ni Mateo na ang kamay ni Winona ay hindi humawak sa sariling sugat, kundi inabot ang kaniyang panyo upang punasan ang dugo sa kamao ni Mateo na nasugatan sa pakikipagbuno. Ang simpleng pagkilos na ito, ang pag-aalala sa kaniyang kaaway sa gitna ng sariling panganib, ay tila isang kidlat na tumama sa puso ng abogado. Ang kaniyang pagkatao na binuo sa hinuha at hinala ay unti-unting natutunaw sa harap ng isang wagas na kabutihan. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang panyo mula kay Winona. Ang kaniyang paghawak ay puno ng isang bago at hindi maipaliwanag na lambot. I'm taking you out of here, Winona. Hindi dahil sa katarungan, kundi dahil kailangan kong bayaran ang bawat luhang idinulot ko sa iyo. Sa labas ng presinto, ang ulan ay dahan-dahang tumitila, tila isang senyas ng pagtatapos ng isang kabanata. Sa tulong ng mga bagong ebidensyang nakuha ni Nanay Isabel tungkol sa sabuatan ni Bianca at ng accountant, mabilis na naiproseso ni Mateo ang pansamantalang kalayaan ni Winona. Ngunit sa halip na umuwi sa kaniyang marangyang mansyon, hiniling ni Winona na dalhin siya sa pabrika ng Valderrama Enterprises. Winona, kailangan mong magpahinga. Bukas na natin harapin ang mga gamit mo, pag-aalala ni Mateo. Hindi ang mga gamit ko ang mahalaga, Mateo. Ang mga manggagawa na mawawala ng trabaho dahil sa kasakiman ni Alejandro, sila ang kailangan kong harapin. Sila ang tunay na naghirap para sa yaman na winaldas ng pamilyang iyon. Habang binabagtas nila ang daan, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na mabigat. Ang bawat sulyap ni Mateo sa kaniyang tabi ay may kasamang bagong respeto at isang nagniningning na pag-asa. Ngunit sa likod ng kaniyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang accountant na tumakas ay may hawak na impormasyong maaaring magpabagsak hindi lamang kay Alejandro kundi pati na rin sa kanya. Pagdating sa pabrika, bumungad sa kanila ang mga manggagawang may mga mukhang puno ng pag-aalala at pait. Ngunit nang makita nila si Winona, ang martir na amo na laging tumutulong sa kanila ng palihim, tila nagkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Dito napatunayan ni Winona na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa takot, kundi sa pagmamahal na itinanim sa loob ng maraming taon. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa isang tago at maruming hotel,
Abala si Bianca sa pag-iimpake ng kaniyang mga gamit. Ang kaniyang malaking tiyan ay tila isang pabigat na kaniyang kinamumuhian. Biglang pumasok si Alejandro. Ang mukha nito ay puno ng takot at pagmamadali. Kailangan na nating umalis, Bianca. Naka-freeze na ang accounts natin sa Singapore. Alam na ng mga pulis ang tungkol sa pekeng pirma. Pero paano ang anak mo, Alejandro? Iiwan mo ba ako rito? Anak, wag mo akong lokohin, Bianca. Nakita ko na ang medical records mo sa ospital kanina. Alam ko nang walang bata. Ginamit mo lang ako para sa pera. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong silid. Ang kasinungalingang itinayo ni Bianca ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pinto. Hindi ito ang katok ng mga pulis, kundi isang marahan at tila nagbabadyang tunog na nagmumula sa isang taong hindi nila inaasahang makikita muli. Isang liham ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto. Nang buksan ito ni Alejandro, tanging isang pangalan lamang ang nakasulat sa gitna ng puting papel. Ang pangalang iyon ay nagpabagsak sa kaniyang tuhod sa gitna ng matinding pangangatog. Sa pabrika habang kausap ni Winona ang mga manggagawa, lumapit sa kanya si Mateo na may dalang isang cellphone. Winona, kailangan mong makita ito. Isang video ang kumakalat sa social media. Si Bianca, naglabas siya ng isang live stream. Tumingin si Winona sa screen. Ang mukha ni Bianca ay puno ng luha at pasa. Tila nagsusumamo sa buong mundo. Ngunit ang kaniyang mga salita ay tila isang lason na muling susubok sa katatagan ng puso ni Winona. Winona, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Alejandro. Hawak niya ang pamilya ko. Tulungan mo ako, pakiusap. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang panibagong bitag. Tumingin si Winona kay Mateo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ito ba ay isang tunay na pagsisisi? O ang huling pagtatangka ng isang taong nasusukol na manghila ng iba pababa sa kaniyang kinalalagyan? Huwag kang lalapit, Winona, isang hakbang pa, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa bahay na ito ng buhay. Yan na lang ba ang natitira sa iyo, Alejandro? Isang kinakalawang na baril at mga pagbabanta? Tumingin ka sa paligid mo. Ito ang bahay ng nanay ko. Dito sa lugar na ito, walang puwang ang mga katulad mong puno ng lason. Sinira mo ang lahat, ang kumpanya, ang pangalan ko, ang kinabukasan ko. I loved you, Winona. Binigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan. Hindi mo ako minahal, Alejandro. Minahal mo ang katahimikan ko. Minahal mo ang pagiging martir ko dahil doon ka nagiging malakas. Pero ngayong marunong na akong sumagot, naging halimaw na ako sa paningin mo. Manahimik ka, you're just a traitor. Isang taksil na nakipagsabwatan sa kaaway ng pamilya. Ang boses ni Alejandro ay nanginginig sa gitna ng matinding takot at galit. Ang kaniyang mga kamay na may hawak na baril ay tila hindi mapakali, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kaniyang noo. Ang loob ng lumang bahay ng ina ni Winona ay nababalutan ng alikabok at amoy ng tuyong kahoy. Isang lugar na dati ay puno ng kapayapaan, ngunit ngayon ay naging entablado ng isang madugong pagtatapos. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa mga siwang ng bintana ay nagbibigay ng mahahabang anino sa sahig na kawayan. Dahan-dahang humakbang si Winona palapit. Wala siyang takot sa kaniyang mga mata. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay hindi na para sa lalaking nasa harap niya, kundi para sa katarungang matagal na niyang hinintay. Sa labas, ang tunog ng malakas na kulog ay yumanig sa buong paligid, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan, na tila gustong lunurin ang bawat kasalanan ng nakaraan. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang bumukas ang pintuan sa likuran ni Alejandro.
Pumasok si Mateo, hindi siya nagmamadali, hindi siya sumisigaw. Ang kaniyang presensya ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa mainit na silid. Hawak niya ang isang asul na folder, ang huling piraso ng katotohanan na tatapos sa lahat. Ibigay mo na ang baril, Alejandro, malamig na wika ni Mateo. Huli na ang lahat, nahuli na si Bianca sa kanto ng riles habang sinusubukang tumakas kasama ang accountant mo. Inamin na niya ang lahat. Ang tungkol sa pekeng pagbubuntis, ang tungkol sa pagnanakaw niyo sa pondo ng kumpanya, at ang pakikipagsabuatan niya sa mga karibal niyo. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na suntok na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Alejandro. Ang baril sa kaniyang kamay ay dahan-dahang bumaba, ang kaniyang mga balikat ay lumaylay, at ang kaniyang mga mata ay napuno ng isang matinding kawalan. Ang lahat ng kaniyang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay gumuho na sa kaniyang paanan. Lumapit si Winona at tumigil sa harap ni Alejandro. Tiningnan niya ang lalaking dati ay kaniyang sinasamba, ang lalaking inakala niyang magliligtas sa kaniya sa lahat ng lungkot. Ngunit ang nakita niya ay isang duwag na bata na nagtatago sa likod ng kapangyarihan at tahas. Ito ang kaniyang golden moment. Dahan-dahang hinawakan ni Winona ang kamay ni Alejandro na may hawak na baril at kinuha ito mula sa kanya nang walang kahit anong pakikibaka. Tumingin siya ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Hindi na kita hater, Alejandro. Dahil ang galit ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa puso ko. Sa sandaling ito, para ka na lang isang butil ng alabok na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ang kaniyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Napaluhod si Alejandro sa sahig. Ang kaniyang mga hikbi ay tila tunog ng isang taong nalulunod sa sariling dumi. Ang kaniyang pagbagsak ay hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging wala sa paningin ng babaeng dati ay handang mamatay para sa kaniya. Paglabas ni Winona at Mateo sa lumang bahay, ang mga pulis ay naghihintay na sa labas. Isinakay si Alejandro sa loob ng sasakyan. Habang sa malayo, nakita ni Winona ang anino ni Lola Faustina sa loob ng isa pang sasakyan ng mga awtoridad. Ang matanda ay nakatingin sa labas. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng kahihiyan. Ang kaniyang huling pangarap na manatiling marangal ang pangalan ng mga Valderrama ay tuluyan nang naging abo. Tumayo si Winona sa harap ng gate ng kaniyang bagong buhay. Kinuha niya ang susi ng mansyon ng mga Valderrama mula sa kaniyang bulsa, ang susi na simbolo ng kaniyang pagiging bilanggo sa loob ng 5 taon. Tumingin siya sa malawak na lawa sa kabilang panig ng kalsada, kung saan ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap. Sa isang mabilis na kilos, inihagis ni Winona ang susi sa gitna ng malalim na tubig. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang huling paalam sa isang madilim na kabanata. Ang kaniyang mga balikat ay gumaan at sa unang pagkakataon, ang kaniyang paghinga ay puno ng tamis ng kalayaan. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa tabi ng kaniyang sasakyan. "Saan ka pupunta ngayon?" Mahinang tanong ni Winona. Tumingin si Mateo sa malayo, ang kaniyang mukha ay may bahid ng kalungkutan, ngunit may kasamang kapayapaan. "Babayaran ko ang bawat utang ng pamilya ko, Winona, at pagkatapos, baka hanapin ko rin ang sarili kong tahanan, malayo sa mga guho ng nakaraan." Pinanood ni Winona ang pag-alis ni Mateo habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang ulan ay tumigil na at ang bango ng basang lupa at mga bulaklak ng jasmine ay nanunuot sa kaniyang paligid. Ang kaniyang hinaharap ay tila isang blankong papel, ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang hahawak ng panulat. "Tapos na ang paghuhukom, Winona. Maaari ka nang umalis, ngunit ang pangalan mo ay mananatiling may mantsa sa talaan ng batas
sa loob ng ilang taon ng iyong probation. Ang mantsa sa papel ay madaling tanggapin, Judge. Ang mantsa sa kaluluwa ang mas mahirap labanan at sa wakas, sa unang pagkakataon, malinis na ang pakiramdam ko. Hahangaan ko ang iyong katapangan, Mrs. Valderrama, o mas tamang sabihing Miss Winona. Bihira ang taong handang mawala ng lahat para lang sa katarungan. Hindi ko nawala ang lahat, Judge. Ngayon ko palang po nahanap ang sarili ko. Ang huling hampas ng mallet sa loob ng silid ng korte ay hindi narinig bilang isang malakas na tunog, kundi bilang isang huling tuldok sa isang napakahabang kabanata ng pasakit. Habang naglalakad si Winona palabas ng gusali, ang hangin sa labas ay tila mas sariwa, mas malinis. Wala na ang kawan ng mga reporter na dati ay tila mga buitreng naghihintay sa kaniyang pagbagsak. Ang lahat ay natahimik na nang lumabas ang katotohanan tungkol sa tunay na mastermind at ang pagkakasangkot ni Alejandro. Sa labas ng korte, tumigil siya at tumingin sa malawak na kalangitan. Ang kaniyang mga kamay ay wala ng suot na kahit anong mamahaling alahas. Ang kaniyang leeg ay malaya na mula sa bigat ng mga kwintas na simbolo ng kaniyang pagiging bilanggo sa mansyon. Ang suot niyang puting blusa ay simple lang, ngunit ang kaniyang tindig ay mas matikas pa kaysa noong siya ay nakasuot ng mga disenyong galing sa ibang bansa. Sinalubong siya ni Nanay Isabel sa ibaba ng hagdanan. Ang matanda ay nakasuot ng kaniyang pinakamagandang baro. Ang kaniyang mukha ay puno ng mga ngiti na may kasamang luha ng kagalakan. Mahigpit silang nagyakap, isang yakap na puno ng pasasalamat at pangako ng isang bagong simula. Nay Isabel, oras na po para magpahinga tayo, mahinang bulong ni Winona. Naayos ko na ang lahat ng kailangan nyo. May maliit na pensyon kayong matatanggap buwan-buwan mula sa natirang pondo ng nanay ko. Gusto ko pong maging masaya kayo sa probinsya. Pero paano ka, Winona? Iiwan mo ang lahat. Ang pera, ang katayuan sa buhay. Saan ka magsisimula? Magsisimula ako sa kung saan ako nagsimula bago ko nakilala si Alejandro. Sa sarili kong mga paanay, huwag kayong mag-alala, mas matatag na ang alabok ngayon. Pagkatapos magpaalam sa matanda, tinahak ni Winona ang daan patungo sa isang malawak na parke sa gitna ng lungsod. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang paglayo sa anino ng mga Valderrama. Habang naglalakad, naramdaman niya ang matinding hapdi sa kaniyang mga paa dahil sa kaniyang suot na high heels, ang huling piraso ng kaniyang pagiging baryang Valderrama. Ito ang kaniyang golden moment. Tumigil si Winona sa gitna ng isang luntiang damuhan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kaniyang mamahaling sapatos at hinayaan ang kaniyang mga paa na dait sa malamig at basang damo. Ang bawat haplos ng lupa at dahon sa kaniyang balat ay tila isang kumpirmasyon ng kaniyang paglaya. Pinanood niya ang mga ibon na malayang lumilipad at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang kaniyang sariling ngiti na hindi pilit. Hindi para sa kamera, kundi para sa sarili niyang kaligayahan. Sa huling bahagi ng hapon, nagtungo si Winona sa istasyon ng bus. Dala-dala lamang niya ang isang maliit na maleta. Naglalaman ng ilang piraso ng damit, ang sulat ng kaniyang ina, at ang kaniyang natitirang dignidad. Habang naghihintay, isang bata ang lumapit sa kaniya at nag-abot ng isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Para po sa inyo, sabi noong lalaki sa kabilang kalsada. Sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Nang buksan ni Winona ang kahon, nakita niya ang kaniyang vintage gold necklace. Ang kwintas ng kaniyang ina na kinuha ni Bianca. Kasama nito ang isang maliit na papel na may nakasulat. The truth set us both free. Start again, Winona. You were never just dust. You were always the wind that carried it.
Walang pirma, ngunit ang amoy ng matapang na kape at tinta na nanunuot sa papel ay sapat na para malaman niya kung kanino ito galing. Lumingon siya sa paligid, umaasang makikita ang anino ni Mateo sa gitna ng karamihan, ngunit tanging ang mga estranghero lamang ang kaniyang nakita. Ang kaniyang puso ay kumurot ng bahagya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang pag-asang balang araw. Ang kanilang mga landas ay muling magtatagpo sa isang mundong wala ng hinala at galit. Sumakay si Winona sa bus na patungo sa Hilaga, sa isang maliit na bayan sa tabi ng lawa kung saan ang buhay ay tahimik at simple. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood niya ang unti-unting paglayo ng mga matatayog na gusali ng lungsod. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang himig ng paglaya. Ang kaniyang cellphone ay muling nag-vibrate. Isang huling balita sa internet ang kaniyang nakita. Ang mansyon ng mga Valderrama ay tuluyan ng kinumpiska ng gobyerno at gagawing isang orphanage. Isang mapait ngunit tamang wakas para sa isang bahay na binuo sa kasakiman. Isinandal ni Winona ang kaniyang ulo sa bintana ng bus. Ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang pumikit, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa kapayapaang ngayon lamang niya natikman. Wala siyang pera, wala siyang titulo, at wala siyang asawa. Pero sa gitna ng kawalan, nahanap niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang halaga ng kaniyang sariling kaligayahan. Habang ang bus ay bumabagtas sa madilim na kalsada patungo sa kaniyang bagong simula, isang maliit na lihim na kislap ng bituin ang sumilip sa langit. Isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, palaging may isang bituing gagabay sa mga taong matapang na bumangon mula sa kanilang sariling alabok. Isang supot pa nga po ng pandesal, Miss Winona. Yung mainit-init pa po para sa lolo ko. Sige, sandali lang, Benji. Heto, dagdagan ko na rin ng 2 pirasong ensaymada. Pakisabi kay lolo mo magpagaling siya. Salamat po talaga, Miss Winona. Ang bango-bango po talaga ng tinapay nyo, amoy bagong simula. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona habang pinapanood ang batang tumatakbo palayo. Bitbit ang supot ng mainit na tinapay. Ang amoy ng bagong lutong harina, ang tamis ng asukal, at ang bango ng sariwang hangin mula sa lawa ay humahalimuyak sa loob ng kaniyang maliit na panaderya. Wala na ang amoy ng luma at madilim na mansyon. Wala na ang nanunuot na amoy ng mamahaling pabango na puno ng pagkukunwari. Dito sa bayang ito, siya ay hindi na ang martir na Valderrama. Siya ay si Winona lamang, ang babaeng maagang gumigising para magmasa ng harina at magbigay ng ngiti sa kaniyang mga kapitbahay. Ang katahimikan ng umaga sa tabi ng lawa ay tila isang banayad na kanta na humahaplos sa kaniyang kaluluwa. Ang bawat paggalaw ng kaniyang mga kamay sa pagmamasa ay puno ng direksyon at kapayapaan. Ang kaniyang mga daliri, na dati ay nangangatog sa takot, ay matatag na ngayon at puno ng lakas. Ang bawat butil ng pawis sa kaniyang noo ay simbolo ng kaniyang pinaghirapang kalayaan. Habang naglilinis ng kaniyang maliit na mesa, dahan-dahang lumabas si Winona at tumayo sa harap ng kaniyang tindahan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng kulay rosas at ginto sa ibabaw ng kalmadong tubig ng lawa. Ito ang kaniyang golden moment. Lumakad siya patungo sa pampang at tumingin sa kaniyang refleksyon sa tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakilala niya ang babaeng nakatingin sa kanya. Hindi na ito ang babaeng may mga pasa sa puso at takot sa mga mata. Ang kaniyang mukha ay payapa, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa,
at ang kaniyang buong pagkatao ay tila isang lawa na malalim ngunit tahimik. Nakita niya ang kaniyang sarili na buo, malaya at tunay na masaya. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig ang tunog ng isang sasakyang tumigil sa di kalayuan. Isang pamilyar na bango ng matapang na kape at tinta ang tila dinala ng hangin. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang lumang puno ng nara. Si Mateo, hindi na siya nakasuot ng kaniyang matikas na itim na suit. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at maong. Ang kaniyang buhok ay bahagyang gulo ng hangin, at ang kaniyang mukha ay wala na ang talim ng hinala at galit. Lumapit siya kay Winona. Ang kaniyang mga hakbang ay dahan-dahan, tila natatakot na mabasag ang katahimikan ng sandaling iyon. "I heard the bread here is the best in town," mahinang wika ni Mateo. Ang kaniyang boses ay may kasamang kakaibang lambot na ngayon lamang narinig ni Winona. "Balita ko rin may isang abogado na tumalikod sa kaniyang career para lang hanapin ang kaniyang sarili." Nakangiting sagot ni Winona. "Kumusta ka, Mateo?" "I'm better, Winona. Much better. Naayos ko na ang lahat ng kailangan sa Maynila. Ang kumpanya ay maayos ng pinapatakbo ng mga taong karapat-dapat. At si Alejandro, he's where he belongs. Justice has been served, and this time, no one was sacrificed." Naupo sila sa isang bangko sa tabi ng lawa. Ang pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang tahimik na pag-uunawaan. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay may kasamang pangako ng isang pagkakaibigang binuo sa gitna ng bulyaw ng bagyo. "Why here, Winona? You could have lived anywhere else with the money you had left." Tanong ni Mateo habang nakatitig sa lawa. "Dahil dito, Mateo, ang bawat umaga ay totoo. Ang mga tao rito, hindi nila ako kilala bilang isang Valderrama. Kilala nila ako bilang si Winona na mahilig magbigay ng ekstrang tinapay. Dito hindi ko kailangang magsuot ng maskara. At ikaw, bakit ka narito?" Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Winona. "Dahil nakalimutan kong magpasalamat ng maayos. At dahil gusto kong malaman kung may puwang pa ba sa panaderya mo para sa isang taong gustong matutong magmasa ng sarili niyang bukas." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Winona. Isang tunog na tila mga kampanang tumutunog sa gitna ng katahimikan. Isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kaniyang mga pisngi. Isang pakiramdam ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kaniyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Winona. Isang hawak na puno ng paggalang at isang tahimik na tanong. Hindi inalis ni Winona ang kaniyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang magtagpo ang kanilang mga daliri, tila isang pagsasama ng dalawang landas na nagmula sa parehong guho, ngunit ngayon ay patungo sa iisang liwanag. "The oven is still hot, Mateo, and I think we have enough flour for another batch," masayang wika ni Winona. Habang ang araw ay tuluyan ng sumikat, ang buong baybayin ng lawa ay nabalot ng isang ginintuang liwanag. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang bagong kabanata na puno ng tamis at kapayapaan. Ang bawat hakbang nila pabalik sa maliit na panaderya ay tila isang martsa ng tagumpay, isang tagumpay hindi laban sa ibang tao, kundi tagumpay para sa kanilang sariling mga puso. Doon sa tabi ng lawa, ang dangal at alabok ay hindi na mga salitang magkasalungat. Dahil napatunayan ni Winona na kahit ang pinakaaba na alabok, kapag hinaplos ng katotohanan at pag-ibig, ay may kakayahang maging pinakamakinang na bituin sa langit. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang baybayin ng lawa ay nananatiling saksi sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, ngunit ang babaeng nakatayo sa pampang ay hindi na ang Winona na dating puno ng pait.
Suot ang isang simpleng puting bestido na nililipad ng banayad na hangin. Pinapanood niya ang mga anino ng mga puno na sumasayaw sa ibabaw ng kalmadong tubig. Ang kaniyang panaderya na pinangalanan niyang Alabok at Bituin ay naging sentro na ng buhay sa maliit na bayang iyon. Hindi lamang ito lugar para sa tinapay, kundi isang kanlungan para sa mga kwento ng pag-asa. Tuwing hapon bago lumubog ang araw, dahan-dahang binubuksan ni Winona ang kaniyang lumang baul. Doon, nakatago ang ilang liham mula sa kabilang panig ng kaniyang lumang mundo. Isang liham ang galing sa bilangguan. Isinulat ito ni Alejandro sa isang manipis na papel, puno ng mga bura at bakas ng tuyong luha. Sa bawat salita, humihingi ito ng patawad, hindi para makalabas sa selda, kundi para lamang mapatahimik ang kaniyang sariling budhi. Binabasa ito ni Winona ng walang galit. Isang malalim na paghinga ang kaniyang pinakakawalan bago ito muling itupi. Ang patawad ay hindi na isang mabigat na desisyon para sa kanya. Ito ay naging kasing natural na ng kaniyang paghinga. Pinatawad niya si Alejandro hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magbitbit ng kahit anong kadena sa kaniyang puso. Dinalaw din niya si Lola Faustina sa isang tahimik na nursing home, ilang buwan na ang nakalilipas. Ang matanda, na dati ay tila isang reyna sa kaniyang trono, ay isa na lamang maliit at nanghihinang anino, ni hindi na nito maalala ang kaniyang pangalan. Ngunit nang hawakan ni Winona ang kaniyang nanginginig na kamay, nakita niya ang isang butil ng luha sa mga mata ng matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang ganap na paglaya. Ang pamilya Valderrama ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na kasaysayan, at siya ang tanging saksi na nananatiling nakatayo ng matuwid. Ito ang kaniyang golden moment sa huling kabanata. Nagtungo si Winona sa munting simbahan ng bayan, bitbit ang isang bungkos ng sariwang jasmin. Inilapag niya ito sa paanan ng dambana, tila isang ulat sa kaniyang namayapang ina. Nay, malaya na ako. At sa pagkakataong ito, ang dangal ko ay hindi na galing sa ginto, kundi sa kapayapaang ibinigay niyo sa akin. Habang nakaluhod, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kaniyang tabi. Lumitaw si Mateo, dala ang kaniyang sariling mga kwento ng pagbabago. Hindi na siya ang abogadong puno ng puot. Siya na ang katuwang ni Winona sa pagpapatakbo ng isang maliit na legal aid center para sa mga mahihirap sa kanilang bayan. Sabay silang lumabas ng simbahan, ang kanilang mga hakbang ay magkasing indayog sa ilalim ng nagniningning na mga bituin. Winona, mahinang tawag ni Mateo habang tumitigil sila sa harap ng lawa. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang katarungan ay hindi laging kailangang maging madugo. Minsan, ang pinakamalakas na hatol ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat. Ang kaligayahan ay hindi isang regalo, Mateo. Nakangiting sagot ni Winona habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Ito ay isang desisyon na ginagawa natin araw-araw, mula sa alabok ng ating mga pagkakamali hanggang sa kislap ng ating mga pangarap. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kamay ni Winona at idiniit ito sa kaniyang pisngi. Isang kilos ng pagmamahal na puno ng respeto at katapatan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng maliliit na alon sa pampang at ang malutong na tawa ng mga bata sa malayo. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang himig ng tagumpay. Ang aral na iniwan ni Winona sa bawat pusong nakikinig ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa bigat ng alahas. Ito ay matatagpuan sa kakayahang bumangon mula sa pagkakalugmok, sa lakas na magpatawad sa mga taong sumira sa iyo, at sa tapang na buuin muli ang iyong sarili mula sa sarili mong mga guho. Habang ang huling liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, naiwan ang imahe ni Winona at Mateo
na magkahawak kamay, nakatingin sa isang hinaharap na wala ng takot at puno ng pag-ibig. Ang alabok ay nananatili sa lupa, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay malaya na, kasing ningning ng mga bituing kailanman ay hindi na muling magdidilim. Ang kwento ng dangal at alabok ay nagtatapos dito, hindi sa isang sigaw ng paghihiganti, kundi sa isang tahimik at matamis na bulong ng pasasalamat. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang pinakamahalagang bagay na maiiwan ay ang iyong sarili, mas matatag, mas matapang at tunay na malaya.